Itong taong si Gwen Yi, I'll just show to. Parang pinapakilalang nanay niya, no, doon sa mga taga doon sa Valenzuela. So, ako, ang personal assessment ko, this might be the biological mother ni Alice Guo. Yung tatay niya traveled 170 times in the span of 6 years. So, madalas silang bumabiyahe as a couple, no? Ipinahayag ni Senator Sherwin Gatchalian nitong Miyerkules, May 29, 2024, na kailangan ng patalsikin sa kanilang partidong Nationalist People's Coalition, si Bamban Tarlac Mayor, Alice Guo. Bunso dito ng umano'y koneksyon ng alkalde sa mga iligal na aktibidad, kaugnay ng isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO, sa kanyang bayan. Aniya, dahil sa mga umano'y kinasasangkotang isyo ni Bamban Mayor Alice Guo, ay dapat nang ma-expel sa kanilang partido ang alkalde. Sinabi rin umano ni Senador Sherwin Gatchalian, na maaaring isang Chinese ang ina ni Mayor Alice Guo, taliwas sa naunang sinabi ng alkalde, na isang Pilipinong kasambahay ang kanyang biological mother. Ibinahagi ng senador, na malakas ang kutob niya na ang Chinese citizen na nagngangalang Wen Yilin, ang biological mother ni Mayor Alice Guo. Ito'y sa kabila ng paninindigan ni Guo sa mga naunang pagdinig, na Pilipino ang kanyang nanay at ang pangalan nito ay Amelia Leal Guo, at hindi Wen Yilin. Samantala, balak namang kasuhan ng kampo ni Bamban Mayor Alice Guo, ang mga nagpapakalat ng memes, para siraan ang alkalde. Sa kabila ng online bashing, desidido naman si Guo, na patunayan ang kanyang pagka-Pilipino dahil Pilipino nga raw ang kanyang ina. I am seeing, no, and this is my personal take, na ma-expel siya sa NPC because connected siya sa POGO and yung kanyang birth certificate is irregular. And also invalid because of the source of information. But para sa akin, yung pag-a-apply niya, no, in behalf of Hong Sheng puts her in direct connection with Hong Sheng Pogo Company, which is yung unang na-raid. No? So, hindi natin pwedeng tanggalin na wala siyang connection doon. Kasi siya yung nag-apply. In fact, mayroon ring letter kami nakita. Inamin nung dating mayor, siya yung kausap in behalf of Hong Sheng. I will air my views as a member of the Advisory Council, and importante na ma-maintain namin yung integrity ng members ng mga NPC, no? Or this will set a bad precedent. And in fact, nung kumandidato siya in 2022, hindi naman NPC yung kanyang certificate of candidacy, no? Yung kanyang independent siya. Nung nanalo siya, normal naman, pag nanalo ka, umaalyado ka sa ruling party, umalyado siya sa NPC. Dahil ang buong Tarlac, NPC. Nakikita ko dyan, it will set a bad precedent. And it's not the type of members that we want for our party. Importante yung mga members namin ay mataas ang kanilang integridad, good moral conduct, and importante rin na hindi nasasangkot sa mga ganitong kriminalidad. Nagsalita na rin ang Pangulong Marcos Jr. kahapon, Senador Win, na talagang dapat imbestigahan ang pagkatao nitong si Alice Guo. Opo. Ano pong asahan namin, Senador, dyan naman sa Senado, sa inyo pong gagawing investigation dyan in aid of legislation dito kay Mayor Alice Guo? Adjo, ang aming focus ay paano ipahinto ang POGO sa ating bansa at ilabas yung mga kasamaan at krimen na nanggagaling sa POGO at gumawa ng rekomendasyon para tuluyan ng i-ban itong mga POGO. Itong kwento ni Mayor Guo ay lumabas na lang, no, sa pag-iimbestiga namin dahil nga siya yung bago pa siya naging mayor, siya yung naging applicant at konektado siya dito sa Hong Sheng Pogo Company na na-raid noong 2013.
Kaya nung lumabas yung kanyang pangalan, ay tinignan na rin yung mga background, tinignan kung ano siyang, saan siya nanggaling, at lumabas na nga itong mga kwentong ito. So malamang meron po siyang koneksyon dito sa illegal operasyon ng mga pogo dyan sa Banban Tarlac. Yan po ay nais nyo ring tukuyin. Base sa records, dahil yung nung nag-a-apply yung Hongsheng ito yung na-raid noong 2023, siya yung applicant. At nakita ko sa mga dokumento at pinakita namin sa hearing na siya yung, kumbaga, siya yung lumalapit sa municipal hall para dito sa Hongsheng. At yung lupa kung saan tinitirikan nitong development na ito, 50% ng kumpanya, kalahati ng kumpanya, siya ang may pagmamay-ari. At siya rin ang presidente nitong kumpanyang ito. Opo. Kaya talagang masasabi natin may connection siya dito sa Hongsheng Pogo Company. Ito ba yung kanyang 50% ownership ng Baofu Corporation, yung kumpanya kung saan ay nagmamayari ng compound, kung saan ay naka-house nga yung mga raided pogos? Tama, 2023. Yan, Opo. yan talaga. At inamin niya naman sa hearing na may partner siya, at inamin niya rin sa hearing na lupa ang inilagay niya dyan. So talagang siya ang merong pagmay-maari nitong Baofulan. Oo. Lumalabas din itong involvement daw ni Mayor Alice Go dito sa tinatawag na Tanim Tao Scheme. Ang pakay daw nito ay i-train daw mga Chinese individuals to infiltrate and potentially manipulate the Philippine government. Narinig niyo ba yan, Senator Win? Naririnig ko lang yan, pero sa aming pagdinig, wala pa kaming ebidensya na merong ganyan. No? At mahirap talaga kumuha ng ebidensya na may patungkol na ganyan. So, pero hindi namin naman tinatanggal yung anggulo na yan, at hindi rin namin inaalis yung teoryang yan. Bakit to napakalaga? Natukuyin natin ang pagkakakilanlan nitong si Mayor Alice Go na nanalo pang mayor ng Banban Tarlac, Senator Win. Dalawang bagay, Aljo. No? Unang-una, nakikita ko kasi na itong mga Pogo, makikita naman natin na napakalaki ang perang umiikot dito sa Pogo. Hindi milyon, hindi daan milyon, kundi bilyon. At para makakuha sila ng proteksyon, ng aking personal na teorya, nagpapatakbo sila ng mga kandidato para maproteksyonan sila. Ganyan rin yung nakikita natin sa droga, diba? Yung tinatawag nating narcopolitics. Ganyan rin na nakikita natin sa ibang mga krimen, mga organized crime. Kaya hindi malayo na itong mga Pogo natututo na magpatakbo ng kandidato. At yan ang nakakatakot dahil yung mga Pogo nakakapasok na ngayon sa sistema ng politika natin. At pangalawa, dahil nga nanganak na yung issue, tinitingnan din yung posibilidad na yung mga peking birth certificate, peking passport na nakukuha ng mga illegal na mga dayuhan. At doon sa hearing, nakita rin namin na mayroong mga illegal na passport na kuha sa ilan sa mga Chinese na meron silang Filipino passport. Authentic, totoong Filipino passport. Pero pag kausapin mo ng Tagalog o Bisaya o ano man, hindi sila nakakaintindi at hindi rin sila nakakasalita. Kaya nung imbestigahan ito ay nakita ng Department of Foreign Affairs na peke pala yung kanilang mga passports. Okay. So, ang iniwasan natin dito, kung merong mga tinatawag na narco-politics, iniwasan natin dito Pogo politics ngayon. Meron pa bang legal na mga Pogo, Senador, sa Pilipinas? Actually, lahat sila legal. Dahil pag binigyan sila ng pagpor ng lisensya, ang tawag nila sa sarili nila, legal sila. Pero yung operasyon naman nila sa likod, illegal. So, ang ginagawa nila, dahil may lisensya sila, at yun yung kanilang ipinapakita sa Bureau of Immigration, sa iba pang ehensya, nakakapasok sila dito at nabibigyan ng work permit. Pala, yung binibigyan nating work permit ay mga criminal syndicates, may mga kaso to sa abroad. Isa nga sa
partner ni Mayor Guo ay may kaso sa China at merong warrant of arrest. Pero nakakapasok sila dito kasi nga mayroon silang pinapakita na lisensya galing sa PAGCOR. So, dahan-dahan na gagawin ng pamalaan na tanggalin na talaga ang Pogo dito sa Pilipinas. Yun ang aking panawagan, na i-ban na ang Pogo. Walang kagandahan, walang benepisyo na nakukuha tayo dito sa Pogo. Puro perwisyo lang. Nung isang araw lang, may na-raid na naman yung PAOK. Merong na-rescue yung PAOK na isang Indonesian na puro torture marks. At ang tinuturo nitong Indonesian nito, Pogo na naman. Kaya hindi natatapos itong at patuloy na nangyayari. Noong isang araw rin sa balita, meron isang Pogo hospital kung saan nagdadala sila ng sarili nilang doktor, sarili nilang gamot, at dito nila ang mga parokyano nila, mga Pogo rin, no? Para hindi na kasi pag ang Pogo pumunta sa regular na hospital, pwede magsumbong eh. So dito na nila dinadala sa isang Pogo hospital. Opo. Nagsalita din ng Pangulong Marcos Jr. Dito sa visa student kung saan kino-convert ng ilang mga banyaga, particularly mga Chinese national, Senator Win, kapag sila'y overstaying na sa Pilipinas. Ang question dito, 1,500 sa records na natanggap ng RMN, 98 lang daw ang nakapag-enroll sa mga eskwelahan dyan sa Cagayan. Cagayan, doon sa northern part ng Pilipinas, sa Luzon. Ang question dito, dapat na daw i-amend itong or i-repeal itong executive order na inisyu yata ng dating Pangulong Joseph Estrada kung saan ay pwedeng kumuha ng student visa mga banyaga, hindi lang mga Chinese. Inaabuso daw ito. Ano pong pananaw nyo sa isyong ito, Senator Gatchalian? Para sa akin, ang pinaka hindi maganda o ang pinaka-crimen dyan, Aljo, ay yung pagbibigay ng tinatawag natin diplomas for sale. Okay. Kung saan na kung magbabayad ka, ang allegation dyan, kung magbayad ka ng 2 milyon, makakakuha ka ng diploma. At yung diploma, pwede mong gamitin sa paghahanap ng trabaho dito sa ating bansa. Yan ang para sa akin ang illegal at ang kasamaan. Itong nako-convert ng visa to working visa, yan nagbibigay ng flexibility yan sa mga gusto magtrabaho. For example, legitimate ka naman, nag-aral ka dito. At pumasa ka, may diploma ka, gusto mo magtrabaho, pwede i-convert. Pero para sa akin, ang dapat maimbestigan at nag-file ako ng resolusyon ay itong diplomas for sale na nangyayari sa ating bansa. Okay. Kukuha lang din ako sa inyo ng reaksyon, Senador, dahil may ilang panawagan din yata ilang mga Senador, makasama nyo po dyan sa Senado tungkol po sa pag-amend ng Universal Healthcare Law yata dahil mukhang hindi napapansin ang pagdami po ng mga Pilipino na hindi na natututukan ang kanilang oral hygiene. 73 milyong Pilipino yata may mga tooth decay. Kaya gusto nilang isali na sa health packages, i-amend ang Universal Health Law upang sa ganoon masali ang dental o kaya oral healthcare sa PhilHealth, Senador? Nagulat nga ako, hindi pala kasali yung dental, no? Very basic yan. Hindi ka naman pwedeng mabuhay nang walang ngipin. Mahirap po talaga yan. Kaya nagulat ako, wala. At sinusuportahan natin yung pag-amenda ng Universal Healthcare. At meron akong isasama rin dyan, yung mental health. Ngayon kasi ang mental health nagiging malaking problema na sa ating mga paaralan. Kasama na rin dyan yung mga guro, mga non-teaching staff, hindi lang mga estudyante, kung hindi pati guro at non-teaching staff. At kailangan mabigyan rin ng malaking pansin yung problema natin sa mental health. Opo. Ito na, maraming issue po ito. Itatanong ko na lang na rin po sa inyo ito, Senador. Tungkol naman ito sa supply ng kuryente. Maya talaga ay nagkakaroon tayo ng mga pagnipis ng supply ng kuryente. Visayas and Luzon grid ay talagang manipis daw supply. May mga brownout po. Ano po ang inyong pong nakikitang magandang solusyon dito? Nagsalita ng ERC. Sinasabi nila nache-check nila. Maya daw talagang
nag-i-inspect dito sila sa mga planta, pero may mga palpak ko nangyari. Senador Gatchalian. Tatlong bagay, no? Actually, ito halos taon-taon na lang naririnig natin. At aminado naman ako na mainit ang panahon, kaya ang konsumo ng kuryente ngayon mas mataas. Nakita rin namin sa demand na mas mataas siya by 3 to 5%. So, pero ganun pa man, halos taon-taon tuwing summer ay nagkakaroon tayo ng ganitong problema. At ang para sa akin, tatlong bagay ang importante dito. Unang-una, dapat maganda yung pagpaplano. Alam na natin na summer mainit, alam na natin ang konsumo ng kuryente mataas, siguraduhin natin na may kuryenteng papasok. Pangalawa, yung mga delayed. No, marami kasi kaming nakita mga delayed na mga bagong planta na dapat pumasok. Tulungan natin itong mga ito. No? Actually, napakahirap kasi kumuha ng mga permit. So, tulungan natin itong mga plantang ito makapasok ng mabilis at makasupply ng kuryente kaagad. At pangatlo, yung mga plantang madalas na masira, dapat maimbestigahan rin. At ginagawa naman ng ERC in fairness, no? Pero dapat higpitan pa kasi hindi pwede kung wala tayong supply, kung ang planta sira, wala tayong supply ng kuryente at wala talaga tayong magagawa. So nag-uumpisa 'yan sa mga planta. Okay. Ito naman sa issue natin sa West Philippine Sea, nagsalita na rin yata ang liderato po ng Kamara de Representante at pinagsusumite na ang Philippine Coast Guard ng kanilang modernization plan. Kapag yan po'y nakarating sa Senado, kinakailangan na ba natin talagang mag-boost ng malaking pera po dyan sa Navy, sa Philippine Coast Guard para bantayan ang ating pong teritoryo sa West Philippine Sea? Senador Gatchalian. Kami sa Senado talagang sinusuportahan natin yan at ilang taon na dito sa Senado na nagdadagdag tayo ng budget para pangbili ng barko, pangbili ng mga barko de guerra, at iba pang mga kagamitan para magawa ng ating Coast Guard at Philippine Navy yung kanilang trabaho. Hindi tayo nagkukulang sa tapang at sakripisyo. Yan ang aking saludo sa mga kasamahan natin sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Pero kailangan din natin suportahan sila sa pamamagitan ng gamit, ng equipment, at mga modernong mga kagamitan na pwede nilang gamitin para maging epektibo sila sa kanilang trabaho. Opo, kahapon din ay nagsalita si ito'y balita, Senate President Juan Miguel Zubiri sa China sa kanilang pagbisita kahapon yata sa Pag-asa Island kasama ng ilang mga senador at si Defense Secretary Teodoro. May mga radio challenge, talagang mapangahas ang ginagawa po ng China sa atin sa sarili nating teritoryo. O ano po masasabi nyo doon na Senador Gatchalian na sa Pag-asa Island ang mga kapwa mo senador china-challenge tayo doon para talagang gusto sakupin na ng China ang bahagi niya ng Pilipinas, Senador? Ako, kinakondin ako yung mga aksyon ng China laban sa ating Philippine Coast Guard, sa iba pang mga sangay ng gobyerno. Lalo na yung pagdi-deliver ng pagkain sa mga sundalo natin sa Scarborough Shoal. Kinokondina natin yan dahil yan ay nasa loob ng ating tinatawag sovereign rights. At meron tayong karapatan na gawin kung anong dapat natin gawin sa ilalim po ng international law. So para sa akin, walang karapatan ng China para tabuyin tayo dyan sa lugar na yan dahil yan ay karapatan natin. At ako sinusuporta, kaya ako suportado natin yung pagbibigay ng gamit dahil kailangan talaga ng Coast Guard ng kagamitan para sila rin naman ang magtaboy dito sa mga pumapasok sa ating teritoryo. Iginigit talaga ng embahada ng China kasi Senador Gatchalian na meron talaga pag-uusap itong new model. In fact, sinasabi nga nila na wiretap nga daw, alam nila sa pagitan ng embahada, mga diplomats ito at ng isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines, meron daw talagang new model. Pero sa tingin ko dito, kahit na mga diplomat sila, may mga paglabag talaga sa batas wiretapping law yan, Senador Gatchalian, tama ho ba? Dinenay na ng ating Department of National Defense, National Security Council itong new model na tinatawag nila. Kaya naniniwala ako sa ating mga kasamahan dahil una-una kilala ko sila personal at alam ko yung kanilang integridad. At
yung ganyang kwento, madalas na lumalabas yan eh. Dati may gentleman's agreement, na dinenay naman po. Mayroong ngayon, new model naman na dinenay. Kaya, kumbaga, ibinabalik yung kwento kasi nila ay binabalik sa atin yung kasalanan. Ang simpleng prinsipyo dito, sa atin yung teritoryo, pwede natin gawin kung anong gusto natin gawin na naaayon sa international law. Okay. Yun ang pinaka-basic eh. No? Wala na dapat mga new model at iba pang mga dahil ang basic dyan eh, meron tayong sovereign rights sa ating exclusive economic zone. May iba po tayong issue naman na Senador. Ano po ang pananaw ninyo sa pagpataw ng value-added tax naman sa digital service provider? Ito naman ay para maging pantay lang. Kung ikaw ay bumibili at nagsasubscribe sa mga local digital service provider, nagbabayad na tayo ng VAT, ng VAT. At doon sa mga mahilig manood ng Viva Max, alam nila yan dahil may 12% VAT sa kanilang subscription. Unfair naman yung mga dayuhan, walang ganito. No? At hindi sila pinapatawan ng 12% VAT. So unfair naman yung playing field. No? So ngayon pinapantay lang naman natin para pantay-pantay sa lahat. Nakikipagtulungan din yata kayo sa DMW, sa Department of Market Workers. Ano pong aspeto, Senador Gatchalian? Matagal na ako meron dito sa Valenzuela na isang tinatawag kong OFW Help Desk. Okay. Isang opisina na tumutulong sa mga OFWs natin dito sa Valenzuela. Matagal na ho ito, since 2014. At finormalize namin to under the leadership ni Secretary Kakdak. At ang konsepto dito, ang mga kababayan natin sa Valenzuela, meron nang makakausap sa Valenzuela mismo para humingi ng payo, humingi ng tulong, at ma-refer sa mga agencies na makakatulong sa kanila na mayroong patungkol sa mga, let's say, repatriation, yung pagbabalik ng kanilang mga kamag-anak, kung mayroon bang mga pang-aabuso sa abroad, mabibigay na natin kaagad diretsyo sa Department of Migrant Workers. Okay, sige po. Sa panghuli na lang, babalikan ko lang po ito problema natin sa China. Nag-propose yata kayo dati talaga, Senador, na itong back channel talks with China, talaga bang napaka-importante pa rin na tayo makipag-usap sa kanila sa problema kahit natin sa WPS? Kahit na may ganitong gusot, no? At mayroong ganitong tension, importante pa rin na yung mga diplomats natin nag-uusap pa rin. Meron silang embahada dito, meron tayong embahada doon, at ibig sabihin bukas yung komunikasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kaya kahit na meron tayong ganitong tensyon at kahit na tayo ay nadidismaya sa pangyayari, dapat yung ating diplomats, ang Department of Foreign Affairs, patuloy pa rin ang pag-uusap para makahanap ng solusyon o makahanap ng kung paano natin pababain yung tensyon dyan sa area sa West Philippine Sea. May pahabol na tanong. Pasensya ka na, Mayor, Senador, at labo-labo na ito. TVL track daw, kasunduan ng DepEd sa TESDA, Senador Sherwin. Ano ba ito? Apo, maganda yan, napakaganda yan. Dahil ngayon ang senior high school natin, makakakuha na ng libreng assessment sa TESDA. So ang ibig sabihin, pag ikaw ay gagraduate sa senior high school, mayroon ka ng diploma, meron ka pang national certification na pwede mong gamitin sa paghahanap ng trabaho. Napakaganda yan dahil nahirapan ng ating senior high school maghanap ng trabaho. Ngayon, na meron na silang national certification, mapapadali na yung kanilang paghahanap ng trabaho. Okay. Maraming salamat. Mensahe na lang, Senator Win Gatchalian. Panghuling mensahe na lang sa ating pong mga taga-subaybay. Maraming salamat, Aljo, sa panahon na ibinigay mo sa akin para mapaliwanag natin yung ating mga ginagawa dito sa loob ng Senado. Senador Sherwin Win Gatchalian, Chairman Senate Committee on Education, maraming salamat po at magandang umaga. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.